Paano na lang ako kung sumuko ka sa lahat ng pagsubok na to? Hindi ko alam kung kakayanin ko kapag nawala ka. Mia Moore Tales presents Guanzon Series 3, My Doctor Ex-Boyfriend and My Fragile Heart. Written by August R. Fiona, where are you going? Sinimangutan ni Fiona ang kasamahang nurse na akmang pipigil na naman sa paglabas niya mula sa nurse station. Magsi-CR. Bakit? Nasama ka? Yung totoo, susulyap ka lang kay Doc Guanzon eh. Inirapan niya si Venice. Hindi nga, kahit samahan mo pa ako eh. Pwede? Samahan kitang sumulyap. Malakas sila nagtawanan at sabay na nag-CR kunwari. Pero dumaan din sa office si Dr. Osiris Guanzon para sumulyap. Gwapo, no? Madalang lang tayong binibiyayaan ng mga gwapong doktor katulad niyan. Ani Ven, kita mo, kung wala pa mga banderas dito, nag-resign na talaga ako. Mahina siyang natawa. Gwapo lang bang habol mo, hindi trabaho? Inspiration, ganun. Nadagdagan ng gwapong Guanzon ng mga banderas dito sa VLCI, kaya inspirado mga single eh. Kung alam mo lang, bulong ni Fiona. Kaklase ni Fiona si Osiris noong elementary hanggang sa ma-accelerate ito at maiwan siya. Noong nasa pre-med school, naabutan niya ito at talagang matalino pa rin ito at nangunguna. Naging magkasintahan sila hanggang sa pareho silang makatapos sa nursing pero si Osiris ay nagtuloy sa med school. Alam ko, Nurse Domingo, ex mo si Doc Guanzon. Ako pa bang pagtataguan mo? Iyak-iyak ka nga nung hindi nasunod ang plano niyong dalawa eh. Dumiretso kasi siya eh. Ang usapan, nag-iipon muna ako. That time, ang sakit. Tapos ngayon na-realize ko, ang selfish naman pala nun. Nakalimutan kong may pera siya, ako wala. Kaya kailangan ko munang mag-ipon. Buti na lang may scholarship. Alangan nga namang ipagpaliban niyang pangarap niya para mag-adjust para sa akin. Nagtampo siya dahil ang kanilang usapan ay magtatrabaho muna bago sila tutuloy sa med school. Pero nauna ito at naging busy, kaya nawalan na ito ng oras sa kanya. Bigla na lang silang nawala ng communication sa isa't isa at nagpatuloy sa kani-kanilang buhay na walang usapang nangyari. Hanggang sa sila ay naging magkatrabaho at paglaruan ng tadhana. Kaya tinamad ka na mag-med school. Nursing na lang talaga. Nagkibit-balikat siya. Praktikal. Magugutom ang pamilya ko kung patuloy pa ako sa med school. Kung pwede namang magtrabaho na lang. Eh bakit kasi hindi ka lumapit sa mga Domingo? Sigurado namang tutulungan ka nun eh. Mabait kaya yung mga Domingo, lalo na si Nurse Leona. Umiling si Fiona. Hindi naman nila kaano-ano ang kilalang Domingo sa industriya ng panggagamot. O sige, siguro ang kamag-anakan nila, pero sobrang layo na. Nakakahiya no? Hindi naman namin kilalang isa't isa. Nang dumaan sila sa opisina ni Doc Guanzon, ay wala ito roon. Kaya naman babalik na sana sila sa nurse station nang makita nila ito nakausap ni Dr. Colt Banderas sa hallway. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa. Humagikik si Venice. Kay gandang biyaya naman sa umaga. Para silang kumikislap sa paningin ko. Kinurot ni Fiona sa tahiliran ang kaibigan at hinila pabalik sa pwesto. Bago pa sila makita at mapagalitan ng head nurse. Kinabukasan, ipinatawag siya ng direktor ng ospital at kinausap. Naabutan niya rin doon si Doc Osiris, na seryosong nakatingin sa pagpasok niya. Hindi man lang ito nagulat. Good morning, Director. Ano pong pag-uusapan natin? Tumango sa kanya ang babaeng direktor. As you know, Nurse Domingo, bago lang si Dr. Guanzon dito at kailangan niya ng secretary for his assistance. Hindi naman na bago yan sa kaalaman mo. The Banderas doctors has secretaries as well. Yes po. And Dr. Osiris here said you know each other, kaya ikaw nang kinuha ko. You'll get along well dahil hindi na kayo maiilang na magkasama sa trabaho. Gusto sana niyang kumontra, pero baka masabihan ng siyang hindi professional. Okay po. Naging nurse/secretary siya ng binata. Magkasama sila sa iisang opisina, pero hindi tulad ng sinabi ng direktor na hindi na sila magiging awkward. Parang morgue ang opisina, ngayon, dahil sa sobrang katahimikan. Kaya naisip niyang tanongin ng abalang doktor. Doc, pwedeng magtanog? Sure, go ahead. What's missing in, O and U? Saglit na tumigil si Osiris sa ginagawa at kunot noo siyang tiningnan. Ay, What's the opposite of hate?
Malalim itong bumuntong hininga. Saan ba papunta yung mga tanong mo, Nurse Domingo? Nagdabog siya. Sagutin mo na lang kasi, Dok. Para naman hindi tayo mukhang nasa morgue rito. Love? Tumikim si Fiona. Endearment kasi nito sa kanya yon. What's the opposite of me? Matagal bago nakasagot ang binata. Maya-maya ay tumaas ang sulok ng labi at nakangising sumagot. A successful person. Napanganga siya dahil sa sagot nito. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwalang tinitigan ang doktor na natigilan din tapos ay malakas na tumawa. Anong Just kidding. anito bago tumayo dala ang clipboard? Mag-rounds lang ako. Naiwan siyang tulala sa opisina ng doktor. Putek. I love you sana yon kung hindi binalasubas ni Osiris ang sagot. Napahilamos siya sa muka. Sa kabilang banda, mabuti na rin palang hindi nito sinagot ng tama ang mga tanong niya. Dahil kung hindi, ay baka nag-I love you na nga siya sa ex-boyfriend niya. Hanggang sa puntahan siya ni Nurse Venice, ay tulala siya. Hoy, tulala ka girl. Hindi kinayang kagapuhang lagi mong kasama sa iisang silid? Nakangising biro nito. Humiling siya. Muntik na. Ha? Ang alin, Nurse Fiona? Wala. Naguguluhan siya nitong tiningnan. Ipinatatawag ka ni Doc Guanzon sa office ni Dr. Banderas. Aling Banderas? Ang dami naman kasing Dr. Banderas sa VLCI. Maguguluhan ng kahit sino kung hindi itatanong ang pangalan at specialization ng Banderas na tinutukoy. Dr. Lyndon Banderas. Oh, okay. Salamat, Nurse Venice. Muntik niya nang makalimutan. May utos nga pala si Doc Osiris ng mga papeles na dadalhin sa opisina ni Doc Banderas. Sabay na tayo palabas. Kasama ko si Dr. Villegas. Rounds. Dumaan lang ako dahil kanina ka pang tinatawag sa nurse station. Salamat, Nurse Ven. Lalakad na rin ako. Mabilis lang na naiabot ni Fiona ang dokumentong ipinahahatid ni Dr. Guanzon. Bumalik din siya agad sa office at naabutan doon ang binata na paalis na rin. Doc, paalis po kayo. Tumango ito nang hindi tumitingin sa kanya. May bisitahin lang akong pasyente sa kabilang ospital. If ever may maghanap sa akin, i-appoint mo na lang at babalikin. Kung importante naman, bigyan mo ng recommendation sa ibang doktor. Yes, Doc. Nahihiya pa rin siya roon sa pick-up line niya. Buti na lang at hindi yata nito iyon na gets. Doon ay nakahinga siya ng maluwag. Mabuti naman. Patuloy ang paglipas ng mga araw na ganoon lamang ang tanging interaksyon nila ni Osiris. Animo wala silang pinagsamahan sa nakaraan. Minsan ay babanat siya, pero sinisiguro niyang hindi yun nakakahiya kung makagets man ito. Nagjo-duty rin ito sa gabi kaya kasama rin siya. Nurse pa rin naman kasi siya at kapag may operation si Osiris ay kasama siya. Doc, pauwi ka na po. Yes, why? Nahihiya siyang magsabi pero wala siyang masasakyan ng ganoong oras kaya nilakasan na niya ang loob. Pwede po ba akong makisabay? Kahit hanggang sa kanto lang po. Wala na po kasi ako masasakyan dahil madaling araw na. Lalakarin ko na lang po hanggang sa looban kung... Sure. Biglaan kasing nag-24 hour shift si Dr. Osiris at kahit ayaw niya, nag-24 hours na rin siya. Thank you po. Magkasunod silang lumabas ng opisina. Tahimik ang hallway dahil madaling araw na at walang pakalat-kalat ng mga pasyente at guardians. Just wait for me at the lobby. Tadaanan na lang kita ron. Di mo na kailangan sumama pa sa akin sa parking. Napalabi si Fiona. Mahina itong natawa. Takot na nga pala sa multo. Come on, Nurse Fiona. Marami man ang multo rito. Mas takot sila sa'yo. Nanlaki ang mga mata niya. Anong ibig mo sabihin dyan, Osiris, ha? Na mas mukha akong multo kaysa sa kanila? Hindi ako may sabi niyan. Natatawa pa rin ito habang hinahanap ang susi ng kotse sa bag. Tara na nga. At baka pagbalik ko ay nagtatatakbo ka na pala dahil sa takot tulad ng dati. Napipilan siya. Sandaling nahinto sa pagakbang. You still remember that, huh? Of course. Sino ba makakalimot nun? Para ka nasa shooting ng zombie movies. Inabot sila noon ng hating gabi sa university. Wala nang ibang tao kaya sobrang tahimik. Iniwan din siya ni Osiris dahil naiwan ang laptop sa library. Bigla siyang may narinig na yabag sa likuran niya. Pero wala naman siyang nakita paglingon, kaya kung todo ang takbo niya pasunod sa binata na nabangga niya ito at gumulong sa hagdan.
Kaya nga eh. Natatawang sabi niya. Tara na, bilisan mo't inaantok na ako. Ha? Magdadrive ka ng inaantok? Bawal yun ah. Ako na lang ang magmamaneho kung papayag ka. Okay pa naman ako. Hindi ako inaantok. Sanay sa puyatan. Inismeran siya nito. Sanay na sanay yan. Kakabasa ba naman ng mga nobela magdamag, no? Mahinang natawa si Fiona. Bakit pa siya kinikilig na naaalala pa nito ang mga maliliit na bagay tungkol sa kanya? Sus, nakikisabay ka naman eh. Nangihiram ka pa nga sa akin ng mga libro. At para masabayan siya nito noon sa trip niya, ay umihiram ito sa kanya ng libro. Para daw sabay silang magbabasa. Yun nga lang, ay panay komento nito dahil ang nobela ay tungkol sa boys' love. Librong ano? Tanong nito bago buksan ang front seat para makasakay siya. Umikot ito at sumakay rin sa driver's seat. Yung same gender love story. Homophobic ka na ngayon, Osiris? No? Kibit balikat ang binata. Maganda naman ang kwento kaya okay na rin. It's just that, Ngumiwi pa ito habang nagmamaneho. hindi ko ma-imagine. Napahalakak siya. Naaalala pa niya ang bawat ngiwi nito kapag naghahalikan na sa nobela ang dalawang lalaki. Lilibangin na lang niya ito dahil hindi pumayag na siya magmaneho. Baka makatulog kasi. Marami akong bagong libro ngayon. Hihiram ka ba ulit? No. Thank you. I am more on medical books now. Wala nang free time for reading stuff like that. Sus! Habang binabaybay ang madilim na kalsada, ay tahimik si Fiona dahil bahagyang kumirot ang kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at kumalma para hindi masyadong maramdaman ang sakit. Napansin pala yun ni Osiris. Ayos ka lang. Oo, ayos lang ako. Tingin ka sa daan. Alam ko maganda ako. Baka mabangga tayo, kaya mamaya ka nang tumitig. Osiris just coughed. Parang hindi sang-ayon sa sinabi niya. Where? Ha? Yung maganda. Dito. Itinuro niya ang sariling muka. Sumulyap naman doon ang lalaki bago tumangu-tango. Kita mo na? Hindi eh. Gusto sana niya itong batukan. Ang sama ng ugali. Parang hindi ka baliw na baliw rito nun ah. Maganda nga. Kunwaring napipilitan pa ito. Namumula ang tenga. Kilala niya si Osiris. Nahihiya ito kapag namumula ang tenga na dinadaan sa ismid at pamabara. Napipilitan ka lang yata eh. No. May sasabihin pa sana siya pero nakita na niya ang kanto kung saan siya bababa. Dito na, Doc. Salamat. Pero hindi ito tumigil. Iniliko nito papasok sa looban. Dito na nga, huy! Iatid na kita. Baka kung mapano ka sa paglalakad na pasok. Konsensya ko pa. Matamis lang niya itong nginitian. Hinintay na ihinto ang sasakyan sa tapat ng maliit na bahay. Alam mo pa rin ang address ko ah. Inirapan siya ni Osiris. Natural. Wala naman akong Alzheimer's. Hoy, katok ka ah, katok. For what? Hinuli niya ang kamay nito para igiya at ikatok sa dashboard. Baka magkatotoo, wag ganun. Gulong-gulo na yata sa kanya ang lalaki dahil halos magdugtong na ang mga kilay nito. Bago na iiling na bumaba at talagang pinagbuksan siya ng pinto ng kotse. Baba na. Gulong-gulo na ako sa mga pinagsasabi mo eh. Mahina siyang natawa. Noon pa man ay naguguluhan na talaga ito sa kanya kapag may sinasabi siyang hindi makuha ng aircon humor nito. Salamat, Doc. Day off ako ah. Huwag mo kong hahanapin. Sino maghahanap sa'yo? Day off ko rin. Ha? Saglit siyang natigilan bago tila may pumitik sa kanyang utak. Manonood ka ng basketball game no? Wow! Lakas talaga sa management. Manonood lang ng basketball, pinag-day off. Noong nag-aaral pa sila, stress reliever ni Osiris ang panonood ng basketball. Avid pa nito ng BBA. Minsan hockey kapag nasa ibang bansa. Naroon kasi ang kapatid nito at player, si Kendrick. Hindi lang niya alam kung naglalaro pa rin ito hanggang ngayon. Sige Doc, enjoy. Akmang tatalikod na ito pero may pahabol pa siya. Ako kasi dito lang sa bahay. Ay, maglilinis. Sa halip na pahinga. Wala naman kasi akong perang panggala. My God. Wala lang. Gusto lang niya itong paringgan. Why? Wala kayong... Wala po kuya. Ay, sorry Doc. Ano po yun? Naiiling na lang itong tumalikod. Hindi na sinagot ang tanong niya. Nakanguso niya itong pinanood na umalis. Kumaway pa siya hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Close na kayo ng doktor na yon. Ay, pusong nalaglag.
Tay, ano ba? Ang aga niyo namang magising. Sapo niya ang dibdib na binalingan ang amang nakatayo sa gilid ng bahay. May hawak itong mug. Tay, ba't gising na kayo? Mabagal itong umiling. O hindi na naman kayo makatulog? Simula nang mamatay ang nanay niya ay nahihirapan na itong makatulog sa gabi. Minsan, naaabutan niya tong tulala habang may luha sa mga mata pero nakangiting naman. Ang sakit lang makita na ganoon ito. Nakatulog naman. Mga 2 oras. Nakangiting tugon ng kanyang ama. Tapos na shift mo, anak. Opo, tsaka day off po ako mamaya. May gusto po ba kayong puntahan? Kahit sana itutulog na lang niya ay maaari namang wag na kung may gusto itong pasyalan. Sa nanay mo lang naman ako lagi napunta. Pasyal, tay. Isama natin si Fritz. Tukoy niya sa nakababatang kapatid. Saan niyo po ba gustong pumunta maliban kay nanay? Wala anak, sige na. Matulog ka muna. 4:00 pa lang na madaling araw. Mamaya na tayo mag-iisip ng papasyalan. Okay po. Sa labas, masyadong masayahin at laging nakangiti si Fiona. Pero pag uwi niya, pagod na pagod siya. Walang lakas at punong-puno ng mga iniisip. 3 oras lang ang naitulog niya dahil nagising siya sa ingay ng mga boses sa labas. Nadatnan niya sa maliit nilang kusina ang mga barkada ni Fritz na nagluluto. Good morning, Ate Fiona. Pati ni Jepoy na sinundan ng 3 pa. Pasensya na po, maingay kami. Mababait naman ang mga kaibigan ng kapatid niya. Kaya lang, minsan ay mga bad influence rin. Kaya ang hirap pagsabihan ng kapatid. Ate, may pupuntahan kami kakain lang saglit. Tumango siya. Gusto niyang pagsabihan si Fritz. Pero dahil kaharap ang mga kaibigan, ay tumahimik na lang siya dahil ayaw niya itong mapahiya. Saan na naman kayo? Gagawa kami ng tissue sa bahay ni Jepoy. Okay, basta pakalinis sa mga kalat niyo Bili niya bago tumalikod at hinanap ang ama na natagpuan niya sa labas. Sa maliit na hardin na pag-aari ng nanay niya, nagbubungkal ito ng lupa. Tay? Oh, Malawak siya nitong yunitian. binubungkal ko itong hardin ng nanay mo. Pagagalitan ako noon kapag nagising. Tapos hindi ko pa naaayos ang hardin niya. Ikaw ba'y papasok na sa eskwela, anak? Iyon ang isa sa problema niya. 3 beses nang nangyari ito mula nang mamatay ang nanay niya. Tatay, di ba po patay na si nanay? 8 months na po. Ha? Tumigil ito sa paghuhukay. Oo nga pala. Tumayo ito at iniwan ang ginagawa. Ay maliligo na ako. Bibisitahin ko siya sa sementeryo. Namiss ko bigla ang nanay mo. Si Fritz lalayas na naman yata. Hindi mo lang maasahan dito sa bahay. Sasama po ako. Matulog ka ulit, Fiona. Bumawi ka ng tulog. Tahimik na ang bahay kapag umalis na yung kapatid mo at mga kabarkada niya. Sige na anak, ako na lang muna ang pupunta. Huminga siya ng malalim. Sige po. Tulala siya sa kisame ng kanyang kwarto. Lutang ang isip. Kailan pa ba nangyari yon? Matagal na. Pilit man niyang ipikit ang mga mata ay hindi siya makatulog. Sumasakit na lang ang ulo niya sa kakapilit. Padabog siyang bumangon para lumapit sa kabinet kung nasaan ang mga itinatago niyang larawan. Naroon ang nag-iisang larawan nilang pamilya. Nag-iisa. May isang larawan pa roon. Larawan naman nila ni Osiris. Bakit hindi pa kita nasusunog? Umaasa pa? Hindi siya nakatulog, kaya naman magluluto na sana siya ng pananghalian nang tumunog ang kanyang phone. Tumatawag si Dr. Wanzon. Yes, Doc, hello? Umupo muna siya sa paanan ng kama. Namiss mo ako? Ako, medyo lang. Where are you? Done cleaning the house. Humikab si Fiona. Inispeaker ang phone bago ibinagsak sa kama at saka humiga sa tabi niyon. Inaantok siya pero hindi makatulog. Ginugulo ng mga problemang halos hindi na mapangalanan. Magsisimula pa lang sana. May kailangan po kayo, Doc? You sound bothered. Are you okay? Humagikik siya. I was fine until you distract me. Seryoso ko, Fiona. Okay ka lang ba? Masamang pakiramdam mo? Ha? Bakit mo naman nasabi? Concern yarn? May narinig siyang busina sa kabilang linya. Mukhang nasa sasakyan ito. Nagmamaneho ka ba? Gumagaan ang pakiramdam niya kahit papaano. Ganoon pa rin ang epekto sa kanya ni Osiris. Bakit tumatawag ka habang nagdadrive, Doc Wanson? Bawal yan. Traffic naman. Bakit ka nga pala napatawag, Doc?
Wala tayo sa trabaho. You can call me by my name, Fiona. Mahina siyang humagikik. Ay, kikiligin na ba ako? Hiwalay ang profession sa personal affair? What are you talking about? Ang layo na naman ang inaabot ng imagination mo. Nagbabasa ka na naman siguro ng mga imposibleng nobela. Ang sagot ay, hindi po kuya. Narinig niya ang pinipigilang tawa sa kabilang linya. Tawa mo yan, Doc. Baka ano? Samahan mo ko. Ha? Tagli siyang napabangon mula sa mainit niyang kama. Saan? Wala akong kasamang manood mamaya ng basketball, so I just wanna ask if you're free so we can go together. Are you asking me out for a date? No. Wala lang talaga akong makasama. Hindi makakasama si Blade. Wala naman ako ibang mayaya. But if you're busy and can't make it, it's okay. I can get... Hindi, Osiris. Ito na nga magbibihis na. Saan ba tayo magkikita? Nakagaon ba ako dapat? She heard his manly laugh on the other line. Saglit siya natigilan at napanunok. I'm on the way. Ano? Excited ka naman masyado para makita ko, Osiris. Bilisan mo Hindi na ito sumagot, bagkus ay pinatayan na siya ng tawag, kaya mahina siyang natawa. Mabilis na siya nagayos ng sarili. May ngiti siya sa labi habang hinihintay ito sa tapat ng bahay. Isinara na muna niya ang bahay dahil walang tao. Baka mamaya pa makabalik ang tatay at kapatid niya. Oh, akala ko maghihintay pa ako rito sa labas. Wika ng binatang doktor nang pumarada ito sa tapat. Bumaba ito at pinagbuksan siya ng pinto. Gentleman naman po, komento niya. Pumasok ka na lang. Dami mo na namang sinasabi. Nang maisuot niya ang seatbelt ay hinarap niya ito. Bakit ang aga naman yata natin? Ang alam ko, 5 or 6 pa nagsisimula ang game 2:00 pa lang ng hapon, Dok. What did I tell you? Osiris nga. Yun ang umpisa ng muling pag-usbong ng kanilang pagmamahalan. Muling bumalik sa isa't isa para ituloy ang naudlot na pagsasama. Dok, may appointment ka ng, 10:30. Paalala ni Fiona sa kasintahang doktor. With Dr. Bullet po, tungkol po sa diagnosis mo about that child na inirekomendo po sa kanya. They remain professionals when they're at work, but sweet and clingy when alone. Magtatatlong buwan na rin mula nang magkabalikan silang dalawa. At iyon ang isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Umuwi man siya sa bahay na puno ng problema, papasok naman siya sa trabaho na may galak at saya. Audit. Thank you, Nurse Fiona. Doc? Palabas na sana ito nang tawagin pa niya at may pahabol. Yes, Nurse Domingo. May kulang pa ba sa info? Umiling siya. Napakamot sa kilay dahil tinamaan ng hiya. Kahit naman masyado siyang mabiro ay nahihiya rin siya. Minsan. Sabay ba tayo magla-lunch? Tumaas ang kilay ni Osiris at nginitsian siya. Nanunukso. Sige. Huwag mo nang intindihin ang tanong ko, Doc. Alis na. Baka magalit si Doc Banderas dahil ang tagal mo. Natawa itong bumalik at dumakwang sa harap ng table niya bago siya inabot at marahang kinantalan ng halik sa noo. Sure. Kapag natapos agad ang meeting ko. Pero kung hindi, mauna ka na. Ayoko nagugutom ka. Nagiging dragon ka pa naman. Alis na nga. Itinulak niya ito palayo. Ang clingy mo. Tumawa lang ito bago tuluyang lumabas. At tulad nga ng sinabi nito, 11:30 na ay wala pa ito. Kaya sasabay na lang siya kay Venice naman ng halian. Pinuntahan niya ang babae sa nurse station. Nurse Ven, lunch? Mabuti lumabas ka na sa lungga mo. Palibasa masayang love life ha. Baliw, break mo na. Oo, naghahanap ka lang ako ng kasamang kumain Mabuti naligaw ka rito. Sabi nito bago hinagilap ang gamit at lumapit sa kanya. Sabay silang naglakad papunta sa cafeteria ng ospital. Masaya bang katrabaho at araw-araw kasama ang jowa? Shut up ka riyan, Nurse Venice. Sus, nahihiya ka? Kung ako yan, sisiwalat ko yan sa lahat. Pantasya ng mga kababaihan, yung mga Guanzon at Banderas, no? Kaya lang, taken na yata yung iba sa kanila. Umiling siya. Wala naman siyang alam sa mga Banderas. Masyadong private ang buhay ng mga iyon. At sa mga Guanzon naman, konti lang din ang alam niya. Baliw ka, Venice. Ayoko namang pinagpapiestahan ng mga tao sa buhay ko. Hindi ko naman isinesikreto. Pero hindi ko rin naman gustong malaman ng lahat. If you say so.
Pumila sila sa counter para tumingin ng mga pagkain. Parang hindi na nabagong luto ng mga pagkain dito eh. Komento niya. Mahinang tumawa ang kaibigan niya at bahagya siyang siniko. Tumahimik ka, Fiona. Baka palayasin tayo dahil mapili sa pagkain. Masama na bang magsabi ng totoo ngayon? Totoo namang parang wala silang ibang alam kung hindi ginisang gulay, no? Adobo, sinabawang manok, pritong isda. Mas lumakas ang tawa ni Venice. Nahawa tuloy siya. Oh, don't worry. The management will know about this. Nanlaki ang mga mata nila na may magsalita sa likuran nila. Si Doktora Katana Banderas. Dok, ay, nagbibiro lang po. Kabado ang kabig niya na sinuklian lang nito ng mabait na ngiti. No worries. Totoo naman kasi ang mga observation mo. Kaya rin hindi ako madalas dito kumain. Wala lang time na lumabas ngayon dahil madami akong pasyente. Tinapik nito ang balikat niya. See you around, girls. Para silang binunutan ng tinik at parehong nakahinga ng maluwag nang maglakad na palayo si Doktora Katana. Marami ay nagsasabi na masungit ito, suplada at strikto. She's a psychiatrist at hindi bagay ang ugali nito sa propesyong napili. Akala ko mawawala na ako ng lisensya. Ani Venice sabay buga ng hangin. Ha? Kinunutan niya ito ng noo bago ikinilig ang ulo. Nakabili na sila ng pagkain at piniling maupo sa bandang sulok. Venice, kumain ka na. Gutom lang yan. Hindi nga. Akala ko talaga eh. Bakit ka naman tatanggalan ni Doc Banderas ng lisensya? May-ari ba siya? Sinimangutan siya nito. Hindi mo alam? Hindi alam ang alin. Lola niyang may-ari ng VLCI. Kasin daw ng lolo ng mga Banderas. Yata. Hindi ko rin sure ha. Dahan-dahan siyang tumango. Ganon? Alam niyang related pero hindi naman sure na grandmother pala. Saka kahit naman hindi ka mag-anak, kung talagang matatanggalan sila ng lisensya ay kayang-kaya ni Dr. Katana dahil isa ito sa board ng ospital. Ang layo na lang na-imagine natin. Wala naman tayong ginagawang masama. Natatawang saan niya. Sumang-ayon pa nga si Doktor eh. Sabagay nga. Tahimik na silang kumain. Sa sunod na mga minuto, 1 oras ang break nila kaya nagpasya silang dalawa na tumambay muna saglit. Psst! Iniangat niya ang mukha mula sa phone at tiningnan si Venice. Ha? May inginuso ito at nakita niya ang papalapit na si Dr. Osiris Guanzon. Boyfriend mo? Alis na ako. Gaga, Ven. Bakit ka aalis? Para masolo mo, ganun. Gaga. Hey ladies, Bati ng nakalapit ng doktor. Napabalik tuloy sa upuan si Venice na malawak ng ngumiti. Hello po, Doc Guanzon. Umupo ang lalaki sa tabi niya. tapos na kayong kumain. Siya ang sumagot dahil sa kanya ito nakatingin. Kakatapos lang. Tapos ng meeting mo with Doc Banderas? Not yet. We'll continue the meeting later together with the other doctors. Mas malala sa inaasahan kasi natuklasan. Oh, hindi na napigilan si Nurse Venice na magpaalam ito. Siya naman ay sinamahan na ito hanggang sa matapos itong kumain. Babalik ka muna sa office? So conference na agad. Tugon nito. Sabay tayong umuwi mamaya. I'll text you. Sige. When another day off came, they decided to stay at Osiris condo. Hindi kasi siya makapagpapahinga sa bahay. Anong snack ang gusto mo? Tanong ng binata na kasalukuyang nakaharap sa sink. Naguhugas ito ng mga prutas. Ipagluluto mo ako? Nganitian siya nito. Of course, love. Ano nga? Wala akong maisip na kainin eh. Tabad na sagot ni Fiona habang nakailata sa couch at nakataas pa ang paa sa sandalan. Kahit ano naman kinakain ko. Yeah, kahit labi ko. Epal mo, Osiris. Humalakak ito habang nagsisimula ng kumuha ng kung ano-anong ingredients sa cupboard. I was just telling this with Fiona. Bakit? Mali ba? Ang pangit pala sa pakiramdam kapag tinutukso. Tama naman. They're happy, but happiness always comes with consequences. Binulaga sila ng isang balita na hinding-hindi nila inaasahan at hindi napaghandaan. You good? Tanong ni Osiris. Parang may pumitik lang sa dibdib ko. Pero ang totoo ay sobrang sakit na parang pinipilipit ang dibdib niya. Luto na ba? Sa halip na sagutin, ay nagmamadali itong lumapit at sinapo ang kanyang mukha. Okay ka lang ba, Fiona?
Pinilit niyang tumawa at pagaanin ang sitwasyon. Okay nga lang ako. Namumutla ka, love. Hindi na siya nakasagot dahil tuluyang nanlabo ang kanyang paningin at nahihirapan siyang huminga. Naririnig niya ang pagtawag ni Osiris sa pangalan niya, ngunit tila ba sobrang layo. After that, everything went black and she woke up in the hospital. Naririnig niya ang mahihinang mura ng kasintahan na sumasabay sa tunog ng monitor na nakakabit sa kanya. Dok, bakit? Bakit walang symptoms na lumalabas sa kanya? Bigla na lang. Dr. Guanzon, maaaring walang sintomas dahil sa tinatawag na silent heart attack. Mukhang si Dr. Blade Banderas ang kausap nito. Or maybe the symptoms are normally unrelated to the sickness. And it's really common to women. Dr. Guanzon, alam mong mga sinasabi ko. Bakit hindi mo napansin? Ay... Nanatiling tulala si Fiona sa puting kisame ng kanyang hospital room. Hindi maproseso ang mga naririnig na balita mula sa doktor. At sobrang delikado ng kalagayan ngayon ni Nurse Domingo, Doc Guanzon. How'd you say so? May iba pa bang komplikasyon, Dr. Banderas? She's 2 months pregnant. Fiona was diagnosed with cardiomyopathy. And at the same time, she's 2 months pregnant. Napakakomplikadong sitwasyon. We need to collaborate with Dr. Ocean Javier of Villarreal Hospital regarding her case, Dr. Guanzon. Hindi pwedeng padalos-dalos ang bawat desisyon dito. Kailangan mo ring ma-inform ang pamilya ni Nurse Fiona para sa consent nila in every procedures. Bakit sa kabilang ospital pa? Mahinang tanong ni Fiona. Sumabat na siya sa usapan ng dalawa. Love. Mabilis na nakalapit si Osiris. Nag-aalala ang muka. Love, may masakit ba sa'yo, ha? Tell me. Mahina siyang natawa. Nangihina pa rin ang kanyang katawan. Ayos lang ako. Ang OA mo. Nakalimutan yata nitong may kasama silang doktor sa kwarto dahil bigla na lang itong umiyak habang nakayakap sa tiyan niya. What the? Fiona, bakit mo tinago? Sana naagapan pa natin. Paano ng anak natin? Hindi ko rin alam. Dapat masayang silang dalawa dahil magkakaanak na sila. Pero sinabayan naman ng malaking problema. Hindi pa nito aayusin ang sarili kung hindi tumikhim si Dr. Blade. Mag-usap kayong dalawa tungkol sa mga desisyon. But just to remind you, Dr. Guanzon, hindi pwedeng masyadong matagal. May buhay ng batang madadamay. Masyadong delikado ang magbuntis kung may sakit siya sa puso dahil sa maraming komplikasyon. But it's too late. Lagi siyang iniiyakan ni Osiris dahil sa mga padalos-dalos niyang desisyon. Maaari siyang mamatay kung patuloy niyang palalakahin ang bata. Maaari rin kung itutuloy, maaapektuhan ang baby. Kaya ang gusto ni Osiris kahit masakit at mahirap na desisyon, i-abort ang baby. Love. No, Osiris. Hindi. Paano mo nasasabi yan? Paano mo nasisikmurang sabihing papatayin ang anak natin, ha? Hindi ako papayag. Kahit namatay ako, wag lang madamay ang anak ko. Kasulukuyan siyang nasa kondo nito. Hindi na ito pumayag na hindi sila magkasama para daw mabantayan siya nito ng maayos. Alam naman ng tatay at kapatid niya pero nag-aalala siya dahil sa lumalalang kalagayan ng ama. Tapos ito pa, may sarili pa siyang problema. Fiona, makinig ka. Love, listen, please. Please. Sobrang delikado nito para sa'yo. Hindi. My decision is final, Osiris. Hindi mo ako mapipilit. Kung ang dahilan mo kaya ako pinatira dito, kasama ka, ay araw-araw akong kumbinsihin na ipalagdag ang bata, uuwi na lang ako sa amin. Mas tahimik ang buhay ko ron. Babalik na ako sa trabaho. Napahilamos na ito sa muka. Sobrang frustrated na sa katigasan ng ulo niya. Listen please. No! Hiyaw niya. Babalik ako sa trabaho at hindi mo ako mapipigilan, Osiris. Ikaw ang makinig sa akin. Huwag mo kong ikulong dito. May sarili akong buhay at may pamilya akong umaasa sa akin. Ako nang bahala sa kanila. Mabilis nitong sambita. Ang isipin mo ngayon ay kalusugan mo. Hindi. Lumunok ito. Hindi pa naman natin kailangan na magkaroon agad ng anak. Mapait siyang napangiti. Bakit ang selfish mo? Hindi man lang ba nito naiisip na anak din naman nito ang binabalak nitong patayin at tanggalan ng buhay sa kanyang sinapupunan? Oo, alam niyang fetus pa lang ito.
Pero hindi niya masikmura. Nanay kasi siya. Hindi, Fiona. Ikaw, hindi mo naiisip na maraming malulungkot at mawawalan kung may mangyayaring masama sa'yo. Yun ang pinakamalaking away na nangyari sa kanila. Sa mga desisyon nito ay gusto na lang niyang hiwalayan ito. Pero nagmakaawa ito at nagpa siyang i-confine siya sa ospital para laging matitingnan ng mga doktor. Hindi ba talaga ako pwede magtrabaho, Dr. Wanson? Wala naman ako nararamdamang kakaiba sa katawan ko. Tanong niya sa kasintahang kapapasok lang sa silid ng ospital. Bored na ako rito. Hindi ako sanay. Pumayag siya dahil para din naman yun sa kaligtasan nilang mag-ina. Kaya eto, mag-iisang buwan na siyang nakakonfine. Pilit nga niyang sinasabi na kaya pa naman niyang magtrabaho at hindi kailangan manirahan sa ospital. Binibisita ka naman ni Nurse Venice Tsaka lagi naman kitang dinadalaw. May mga doctors at nurses din na napapagawi dito. Inirapan niya ito. Wala naman ako nararamdamang kakaiba. Maliban sa palaging inaantok at nasusuka. Napaka-OA lang na narito na agad ako sa ospital Osiris. Mabuti na yung sigurado, Fiona. Huwag nang matigas ang ulo. Marahan ang boses na sambit nito. Kahit pa maliit pa ang tiyan mo, kailangan mo munang makonfine sa ospital. Ang puso mo ay may history ng silent heart attack at cardiomyopathy. Sa ganitong kondisyon, kahit ang simpleng stress, dagdag na fluid sa katawan o pagbabago sa blood pressure, ay pwede magdulot ng komplikasyon gaya ng heart failure o repeat heart attack. Sa ospital, mamamonitor ka namin 24/7. Mabibigyan ka ng tamang gamot na ligtas sa'yo at sa baby. At mabilis tayo makakagawa ng aksyon kung may pagbabago sa kondisyon mo. Sa ganitong paraan, minimal ang panganib sa puso mo at mas ligtas ang pagbubuntis mo. Wala na siyang nasabi. Habang lumalaki ang tiyan niya, pahirap ng pahirap ang mga nararanasan niya dahil mas lumalala raw ang sakit niya. Naroong bigla siyang nahihirapang huminga. At noong pang-4 na buwan ng kanyang pagbubuntis, isang balita ang gumulat sa kanya. Naglalakad-lakad siya sa hallway nang nagmamadaling lumapit si Jepoy. Balisa ito, marumi ang damit, basa ng tubig. Jepoy, anong problema? Ate Fiona! Wala pa man ay nagsimula na itong humagulgol. Teka, kinakabahan naman ako sa iyo eh. Ano bang problema? May nangyari ba? Napaluhod na ito sa hallway. Iyak ng iyak. Sa sobrang kabog ng kanyang dibdib ay sumasakit na rin iyon. Hindi lang niya iniinda dahil magpapanik si Osiris na papalapit na sa kanilang kinaroroonan. Hindi rin maipinta ang muka. Love. Kunot na kunot ang kanyang noo dahil sa kaguluhan. Ano bang nangyayari? Nahihirapan akong huminga sa inyo eh. Lalong nataranta si Osiris. Inakay siya nito pabalik sa silid at pinaupo sa kama. Love, calm down, okay? Promise me you'll calm down. Huminga ka ng malalim. Ikaw kaya mag-calm down? Ano ba kasi yun? Lumagpas ang tingin niya sa humiikbing si Jepoy. May galos pa ang mukha nito at braso. Ate, nasunog po yung bahay niyo. Nanlaki ang mga mata ni Fiona. Biglang may sumipang sakit sa kanyang dibdib dahil sa biglaang kabang naramdaman. Kamusta sina Tatay at Fritz? Nasaan sila? Ayos naman ba sila? Nakakaramdam man ng hilo ay binabaliwala niya. Mas pinagtutuunan niya ng pansin ang balitang dala ng binata. Wala na sila, ate. Nadamay sila sa sunog. Pinilit pa namin iligtas sila sa loob pero biglang lakas ng apoy. Kaya wala na kaming nagawa. Natrap sila, ate. Huli na rin dumating ang mga bumbero. Humikbing nito. Ang sabi, kandila raw ang naging dahilan. Napadikit sa kortina at halos wala na siyang maintindihan. Nahihilo na siya. Sobrang sakit ng dibdib niya dahil sa mabilis na kabog. Fiona became unresponsive. It was cardiac arrest. Fiona! Fiona! Hiyaw ni Osiris habang marahang inaalog ang kasintahan. Call the doctor! Utos niya sa binata na titilihan pero mabilis na kumilos dahil sa sigaw niya. Fiona! Doktor siya pero biglang hindi niya alam ang gagawin. He's knowledgeable but it feels useless at that moment. Pagdating ng mga doktor ay hinang-hina siya na lumabas at sumandal sa pader. Wala siyang magawa, wala siyang masandalan. Ang mga magulang niya ay nasa probinsya. Ang pamilya naman nito ay wala na. Ano ba talaga nangyari, Jepoy?
Tanong niya sa binatang tulala pa rin. Hindi pa rin ito umalis. Ginamot na niya ito kanina noong mahimasmasan siya. Umiling ito. Basta po, nakita ko na lang na nagliliyab yung bahay nila Fritz. Nadamay na rin po yung iba pang kapitbahay. Nakalak po yung bahay nila kaya hindi po nakapasok agad. Nakita ko po yung bangkay nilang mag-ama na magkayakap sa kusina tapos Muling tumulo ang mga luha nito. may bakas po ng sinindi ang kandila kaya sabi ng mga otoridad, yun daw po yung dahilan. Sa sakit ni Fiona, kasabay ng pagbubuntis nito, ay parang mababaliw na siya sa sobrang takot at pag-aalala. Tapos ito pa, natatakot siyang ipaalam sa nobya ang kabuuan ng istorya. Paano kung atakihin na naman ito? Sige, umuwi ka na muna. Nilunok niya ang nakabarang kung ano sa kanyang lalamunan. Ang sakit-sakit na nga dahil pinipigilan niyang umiyak na naman. Magpapadala ako ng tao ron para mag-asikaso. Sa mga sumunod na araw ay hindi na niya nagawa ang trabaho niya dahil lagi na lang siya nakabantay sa kanyang mag-ina. Hindi na siya halos nakakadaan sa sariling opisina. Ipinasa na muna niya kay Dr. Lyndon Banderas ang mga pasyente niya dahil hindi talaga niya kaya. You good bro? Si Blade iyon. Ayos lang ang mag-ina mo. Kasunod ditong dumating si Dr. Javier. Tinunguan siya nito. Maayos sila, Dr. Guanzon. At least for now. At 7 months kailangan na siyang isa-isaryan dahil sobrang delikado na kung aabutin pa siya ng 9 na buwan. Thank you, Dr. Javier. Alam kong busy ka sa Villarreal. Pero, pinaunlakan mong imbitasyon namin. Umiling ito bago bahagyang iwinagayway ang kaliwang kamay. No worries. Naroon naman si Owen para punan muna pansamantala ang pwesto ko. Don't worry, Cyrus. Lumalaban na mag-ina mo. Ani Dr. Blade Banderas na tinapik pa ng 3 beses ang kanyang balikat bago siya iniwan. Pagpasok sa silid ng kasintahan, nanatili siya sa tabi nito. Hindi binibitiwan ang kamay nito. Nang hindi makayanan, ay hinugot niya ang phone mula sa bulsa na suot na love gown at tinawagan ng ina. Hello anak, bakit? May problema ba? Napangiti siya. Baga niyang pinisilang palad ni Fiona. Mom, Umiiyak ka ba anak? Wait, Oliver, bantayan mo nga muna itong niluluto ko. Ano yun anak? Do you need me there? Masaganang tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang marinig ang lambing ng boses ng ina. Mommy, si Fiona. What happened to her, Osiris? Kilala nito ang kasintahan. Nabanggit na niya ito noon sa ina noong nag-aaral pa lang sila. Pero hindi pa nagkakakilala ang dalawa. Tuwang-tuwa nga ang mommy niya nang sabihin niyang nagkabalikan sila. Anak, nandiyan ka pa? Why are you crying? Inatake po siya sa puso. Halos hindi lumabas sa bibig niya ang balita. Ano? Wait, sandali. Paano? I mean, hindi niyo malang... Okay, luluwas ako anak. Pero matatagalan dahil sa biyahe ha. Tatawagan ko si Cairo. Papupuntahan kita. Lakasan mo ang loob mo anak. She's pregnant. He blurted and then a deafening silence was heard on the other line. Mom, nandiyan ka pa? Buntis? Opo. At sobrang delikado ng kalagayan niya ngayon. Oh my gosh, oh my gosh. I need to. Saglit anak, paluwas na si mommy. Wait for me. Kasunod niyon ay naputol ang linya. Hapon nang dumating ang kapatid niyang si Cairo. Kuya, kamusta ka? Inilingan lamang niya ang bunsong kapatid. Wala na siyang lakas para magpaliwanag. Lumapit ito sa kinauupuan niya at saka kinabig ang kanyang ulo at niyakap. Papunta na rin dito sina Kuya Chris at Kuya Jen. Marahan siyang humugot ng malalim na buntong hininga. Salamat kay. Hindi ba ako nakakabala sa pag-aaral mo? Sa kanilang 5 magkakapatid, ang bunso ang pinakamalambing pero pinakamapang-asar din. Laging magulo noon sa bahay nila dahil sa kambal na inaasar at halos pinapaiyak nitong si Cairo. Hindi naman kuya. Umupo ito sa couch na nasa paanan ng kama ni Fiona at saka tinitigan ang natutulog na dalaga. Akala ko pa naman. Buong buhay ka nang magumukmok dahil hindi mo na makuha ulit si Ate Fiona. Nakuha mo nga tapos ganito naman. Umiling lang siya. Nasa bansa ang kambal. Oo. Kakauwi lang daw ni Kuya Chris tapos 2 weeks vacation daw si Kuya Jen.
Nasuspend na naman yata sa laro dahil nanuntok eh. Parang sira. Medyo gumaan ang pakiramdam niya ngayong may kausap siya. Ngayong may ibang pinag-uusapan maliban sa sakit ni Fiona. Akala ko ba, mag-resign na siya ron. At wala naman siyang ambag kundi kahiyan sa team. Nagbago na naman ang isip. Alam mo naman yun. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang kambal. O yan. Sabi niyan magte-take na raw ng board para sa engineering. Shut up, Kairong Bansot. Angil ni Chen. You're making a story again. Nagsimula na naman sa mahinang bangayan ang dalawa. Si Chris ang lumapit sa pwesto niya. Kuya, tungkol dun sa pamilya niya. Tumango siya. Maayos na sila. Hindi ko makausap si Fiona regarding that. Kaya ako na lang ang nagdesisyong ipakrimita. Tinapik nito ang balikat niya bago dinaluhan ang dalawa na nagbubugbugan na sa couch. Para kayong mga bata, tumigil nga kayo. Saway ni Chris sa dalawa. Madaling araw naman ang dumating ang mommy niya at panganay na kapatid, si Governor Oscar Guanzon. Anak, hindi pa ba siya nagigising? Hindi pa, mama. Dala po yun ng exhaustion. Masyadong maingat ang mga procedure na ginawa kay Fiona. Dahil inaalala ang bata na sa sinapupunan niya. Pagkatapos ng panganganak niya, dapat maasikaso na rin agad ang heart transplant o Osiris. Huwag mong pababayaan, anak. Mahirap makahanap ng donor. Marahan siyang tumango. Itatry mo ng medication na mas bagay sa kondisyon niya. Pagkatapos niya mga anak, mommy. Pero kung hindi effective sa kanya, pag-uusapan namin ng mga doktor niya kung anong pinakatamang gawin. Kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam ni Osiris dahil mayroon siyang nasasandalan. Mayroon siyang nakakausap. Mayroon siyang nahihingahan ng problema. Hindi umalis ang kanyang ina at mga kapatid hanggang sa magising si Fiona. Kausap ito ngayon ng kanyang ina. Nagtatawanan ang mga ito. Hindi niya alam kung talagang iniiwasan nito ang topic tungkol sa sariling pamilya dahil hindi ito nagtanong man lang. Ang bili ng cardiologist at OB mo, iha, ha? Narinig niyang bili ng mommy niya rito. Baka makalimutan mo ang mga bili nila. Nariyan din naman si Osiris para alagaan ka. Kung may kailangan ka, huwag mahihiyang tumawag sa akin, okay? Yes po, tita. Salamat po. Tita? Eksahiradang turo ng mommy niya. Mommy na rin ang itawag mo sa akin, anak. Ilang araw na nagstay ang kanyang ina para samahan siya sa pagbabantay at pag-aalaga kay Fiona. Walang naging problema. Hanggang sa magpitong buwan ang anak nila. Love, bakit kailangang alisin agad sa sinapupunan ko ang baby? Wala pa namang 9 months. Kaya ko namang maghintay pa ng 2 months. Reklamo nito sa kanya noong pinag-uusapan nila ang tungkol sa cesarean. Inayos niya ang ilang hibla ng buhok nitong dumidikit sa pisngi. Dahil mas mataas ang risk kung papaabutin pa siya ng 9 na buwan, Fiona. Makinig ka. You have an uncontrolled symptoms, love. Baka lalo kang mahirapan at maapektuhan pang anak natin. Yes, I understand. Salamat sa pag-aalaga, Osiris. At ang nagpatigil sa mundo niya ay nang manganak si Fiona. Huminto ang heartbeat nito ng ilang segundo. Gayon din ang anak nila ang hindi humihinga. No! Get off me! Akong gagawa, Alice! Don't touch them! Nagwawala na siya habang sinisubukang i-resuscitate ng mga doktor ang kanyang mag-ina. Kasama siya sa grupo ng mga doktor nito. Pero nang mag-flatline si Fiona, ay natakot siya at inaagawan na ng trabaho ang mga kasama. Tuloy ay inawat siya ng mga lalaking nurses at inalabas mula sa OR. Osiris, calm down, anak! Hiyaw ng kanyang mommy. Sinalubong siya. Naroon din si Cairo kasama ang magkakapatid na Robles. Shh! Okay na! Okay na! Para siyang batang umahagulgol sa bisig ng ina. Lugmok sa sahig ng hallway ng ospital. Kaya siguro hindi talaga isinasama at pinapayagan na kamag-anak na doktor ang gagamot sa mga mahal nila sa buhay. Nawawalan na ng direksyon kung may mangyayaring masama. Bawal. Nasa protocol pero pinayagan siya dahil nakiusap siya. Ang Panginoon, At sa awa naman ng Panginoon ay nakaligtas ang dalawa. Kasalukuyang natutulog si Fiona dahil sa pagod. Nasa silid din si Dr. Javier na OB at si Dr. Blade na cardiologist. Naroon din ang kaibigan niyang si Dr. Colt. Dr. Guanzon, after ng recovery ni Nurse Fiona, kung maaari, kung hindi man maging successful ang medication, hanggat maaari lang, please, mag-conduct na agad ng heart transplant.
Mahinang wika ng cardiologist. Mahinang-mahina ng puso niya. Lalo na ngayon dumaan siya sa masakit at matagal na proseso ng panganganak. I'll take note of that. Thank you. It takes 6 months, 6 or 7 to recover from cesarean section, Doc. Si Ocean naman. At kailangan niya makarecover muna para sa mas positive na outcome ng surgery. Nakapikit si Fiona pero dinig niya ang bawat katagang sinasabi ng mga doktor na kausap ng kasintahan niya. Nang makaalis sa mga doktor ay saka lang siya nagmulat ng mga mata. Nasaan ang anak ko? Malat at mahina ang boses na tanong niya kay Osiris na mabilis lumapit. Osiris, ang anak ko. Love, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos naman ako. Nasaan ang anak natin? Nasa NICU pang anak natin. Kailangan ng tulong ng incubator dahil kulang siya sa buwan. At ipinagbuntis siya na may sakit ang ina. Nakakaunawa siyang tumango. Love, Marahan niyang hinaplos ang likod ng palad ng lalaki. Bakit? I'm sorry. Para saan? Umiling ito at umiwas ng tingin. Tila nahihiya. Dahil sa desisyon ko noon na ipa-abort ang anak natin. Sising-sisi ako nung mahawakan ko siya, Fiona. Sising-sisi ako. How can I even think of killing our child? Hiyang-hiya ako nung hawakan ko siya at nakatitig siya sa akin. He even rubbed his small palm on my thumb na parabang sinasabing ayos lang. Halika rito. At nang makalapit ito ay niyakap niya ito ng mahigpit. Okay lang. Natakot ka lang. Kaya ka nagdesisyon ng ganun. Kung sakali man na malaman ni baby ang ginawa mo, for sure, may intindihan naman niya yon. Lalaki ang anak nila. Wala pa siyang pangalan. Gusto ko, ikaw ang magbigay nun sa kanya. Sa buong durasyon ng pagbubuntis niya ay may nakalaan na siyang pangalan para sa anak. Frances Domingo Guanzon. Matapos niya manganak ay nagpahinga muna siya. Alagang-alaga siya ni Osiris. Nanatili pa rin siya sa ospital para matiyak ang pag-recover. Pero noong 2 buwan na siya nakakapanganak, talagang pinilit na niyang lumabas dahil sobra na siyang naiinip. Pumayag naman ang lalaki. Bakit bumili ka pa ng bahay, Osiris? Pwede naman sa kondo mo. Umiling ang lalaki. Mapapagod ka sa akit pa ba doon kahit pa sabihin may elevator. Tsaka kailangan natin ng malawak na space para sa baby natin. Sinimangutan niya ito. Kailan pa naging nakakapagod ang sumakay sa elevator? Nanganak lang ako pero hindi naman ako nakalimot, no? Bastos nito. Wala naman akong sinabi, love. Reklamo nito. Daan-dahan. Dito na muna tayo sa baba para hindi ka mapagod na umakyat baba sa hagdan. Nang makaupo siya sa kama, sa kwarto na nasa unang palapag, at nailapag nito sa gitna si Frances, ay umupo rin ito sa tabi niya. You good? Tumango siya. Babalik na rin ba ako sa trabaho? What? Of course not. Hindi pa pwede. Kailangan mong palakas para sa operation mo. Kasalukuyan na naghahanap ng possible donor, love. Alam mo ba, nawala na ako ng lakas na mabuhay nung malaman ko may sakit ako sa puso. Pero dahil sa cute na to, marahan niyang sinundot ang paadang natutulog na baby. Nagawa kong bumangon. Baguhin ang desisyon at magpatuloy. Hinapit siya ng lalaki sa isang mahigpit na yakap. Alam mo ba, namatay si nanay dahil din sa sakit sa puso. Tapos, kung kailan namang may sakit din akong ganun, nawala pa sina tatay at Fritz. Sobrang sakit. Simula nang malaman niyang napasama sa sunog ang tatay at kapatid niya, parang mamamatay na rin siya sa sobrang sakit. Sa tuwing naaalala niya ay tila pinipilipit ang puso niya hanggang sa manlabo ang paningin niya at mahirapan siyang huminga. Kaya iniwasan niya. Pilit muna niyang iniiwasang mag-isip. Huwag magluksa para sa anak niya. Shh! Nandito ako. Nandito kami ni Frances. Mas sumigpit ang yakap ni Osiris sa kanya. Kapag magaling ka na, bibisitahin natin ang pamilya mo. Salamat, Osiris. Salamat. Dahil hindi mo pinabayaan si na tatay kahit na sobrang stress mo na sa akin. Of course not, love. Pamilya mo sila kaya pamilya ko rin sila. Hindi ko sila pababayaan dahil magagalit ka sa akin. Mahina siyang natawa kahit nahilam na sa luha ang muka.
Bakit naman ako magagalit? Eh hindi mo naman responsibilidad ang pamilya ko. Hayaan mo na yun. Ngayon, ang sarili mo munang pagtuunan natin ng pansin. Alagaan mong sarili mo para sa nalalapit mong operasyon. Lalo kasing lumalala ang kondisyon niya kahit nagpalit na siya ng medication pagkapanganak. Ang last resort nila ay heart transplant. Maayos silang nagsama ni Osiris kasama ang kanilang baby. Kinakabahan siya sa nalalapit niyang operasyon. Nagtatrabaho na ulit ang lalaki kaya naiiwan sila ni Frances sa bahay pero may mga kasambahay silang kasama. 5 kasambahay, ang 2 ay para sa sanggol. Isang hapon, maaga pa ay nasa bahay na ang lalaki. Ang aga mo namang umuwi. Hinalikan siya nito sa noo. Wala naman akong pasyente. Si Frances. Nasa kwarto, natutulog. Nasa living area siya, nakaupo sa couch habang nagbabasa ng nobelang sinadya niyang pangbilhin ng lalaki para daw may pagkaabalahan siya. Magbihis ka muna bago ka lumapit sa kanya ha. Yes, love. Naglinis naman ako ng katawan bago umuwi. But don't worry, I'll take a bath again. Mabilis lang ito nakapagbihis. Nakabalik agad sa kanya. Oh. Akala ko ba kay Frances ka dediretso? Umupo ito sa tabi niya. Tutulog naman eh. Ano naman yung binabasa mo? Yung isa sa binili mo nung isang araw. Tahimik silang magkayakap sa couch hanggang sa basagin yon ni Osiris. Love, Po? pagkatapos ng heart transplant mo, magpakasal na tayo ah. Ha? Sinilip nito ang mukha niyang nabigla. Bakit? Ayaw mo pa? Okay lang naman, I can wait. Kung gusto mo ng full recovery muna mula sa operation, okay lang. Hindi naman sa ganun. Hindi ka ba nabibigla lang? Bigla ay parang hindi siya sigurado. Ano ba itong nararamdaman niya? Bakit naman ako mabibigla? Matagal ko ng planong pagpapakasal sa iyo, Fiona. Seryoso ang boses na anito. Matagal na, love. Okay, Pagkatapos ng transplant at magaling ka na, okay? natawa siya. Ito na yung proposal mo, Osiris. Ang cheap naman, Dok. Ba't ganun? Malakas na rin itong natawa. Gumaan na ulit ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Love, sabi pala ni Doc Banderas. Admit ka na raw ulit ng VLCI para sa observation bagong heart transplant mo. Mas mabuti raw yung ganun para may handa ng maayos ang katawan at kalusugan mo. Para hindi delikado o magkaroon ng komplikasyon. May nahanap ng donor? Wala pa. Pero may kausap na daw at nidala ng confirmation. Mas mabuti na yung handa tayo, love, di ba? Para mas malaki yung chance na successful ang gamutan. I'm not saying na hindi magiging successful. At hindi ako papayag na hindi. O sige, pero paano ang baby natin? Si mamay na munang bahala kay Francesa. Tugon nito bago hinalikan ang likod ng palad niya. Saglit na napaisip si Fiona. Pero nawawala ang kapatid mo. Hindi ba makakadagdag sa iisipin ng mami mo na iiwan pa natin sa kanya si baby? Love, matutuwa pa nga yun. Tsaka parang hindi naman siya nag-aalala sa pagkawala ni Kuya Oli. Tiwalang-tiwala kasi siya dun eh. At nagsimula na naman itong magkwento. Nakinig naman siya kahit paulit-ulit na niyang naririnig ang mga trivia at fan fact nito sa pamilya. Sa aming magkakapatid, si Kuya Oli raw ang may malaking tsansa na makakaligtas kapag iniwan nila kaming 5 sa gubad. Imagine that, love. May balak ba silang abandonahin kami? Malakas siyang natawa pero agad ding natigilan dahil biglang may pumitik sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya iyon sinabi sa lalaki. Malamang sa malamang kasi forest ranger si Kuya. Pero may chance din naman ako ah. I'm a doctor. Kaya kong gamutin ang sarili ko. Kung sakaling masugatan ako. Si Kuya Oscar baka magtawag ng mga tauhan yun, napakadaya eh. Nalilibang siya sa mga nakakatawang kwento nito, ngunit kahit anong saya at tawa niya, hinihila siya ng antok. Pilit na pumipikit ang talukap ng kanyang mga mata. Love you na. Hey, are you okay? Ang boses ni Osiris ay parang napakalayo. Pero, hindi ba, magkatabi lang silang dalawa sa sala? Ang tanging malakas sa kanyang pandinig ay ang unti-unting pagbagal ng tibok ng kanyang puso. After 1.5 years, Osiris, hindi ka ba papasok ngayon sa ospital? Ako nang bahala kay Frances, anak. Magagalit si Fiona sa iyo kapag hindi ka pumasok. Pinapabayaan mong sarili mo, ano ba? Parang wala siyang naririnig. Nanatili siyang tulala sa baso ng alak na kay aga-aga ay hawak niya at iniinom.
Nakikinig ka ba, Guanzon? Mom, hindi naman niya malalaman. Mahinang bulong niya. Paano nito malalaman kung hindi naman na niya ito kasama? Silang dalawa na lang ng anak nila. 1 taon at kalahati na ang nakakaraan magmula nang unti-unti itong pumikit. Unti-unting manghina sa bisig niya, pero hindi pa rin mawala sa isip niya. Laging tukso na lumilitaw sa kanyang balintataw ang namumutla nitong imahe. Anak, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Umiling siya. Hindi po. Hinding-hindi. Then what are you doing to yourself, ha? Ikaw ang pinakamaangas at laging bida sa inyong magkakapatid. Pero ngayon may problema. Ikaw itong lugmok at parang walang lakas. Hindi na napigilan ng kanyang ina na sigawan siya. Wake up, Osiris. Babalik si Fiona. Paano kung hindi na, Mommy? Gosh, panlabas na pagkatao mo nga lang palang pagiging matapang. Behind that, you're just as soft as cloud when it comes to the person you love. Marami pang panahon. Hindi pa mauubos ang oras mo para umasang isang araw magigising din siya. Sa ngayon, ang magagawa mo ay magdasal at hilingin na bigyan pa siya at kayo ng pagkakataon na magkasama at ikasal, anak. Hindi ba yun ang gusto mo? Pagkatapos ng operasyon niya, ay magpapakasal kayo. Pero halos 2 taon na siyang comatose, Mommy. Ang tagal naman niyang gumaling. Hindi makapaniwalang inilingan siya ng ina. It means hindi pa siya magaling. At maghintay ka para magpakasal kayo. Napapabayaan mo na si Frances, Osiris. May anak ka. Ipinapaalala ko lang sa'yo. Hindi lang ikaw ang pansamantalang naiwan ni Fiona. Mag-isip ka. Get yourself together, anak. Naimasmasan siya dahil sa pangaral ng ina. Inayos niya ang sarili. Bumalik siya sa trabaho. Nagpapasalamat siyang tinanggap pa siya sa VLCI. Doon din naka-confine si Fiona. Wala na ito sa ICU. Nasa isang pribadong silid na lang ito. Love, sorry. Hinawakan niya ang kaliwang palad ni Fiona at dinala sa kanyang pisngi para maramdaman ang init nito. Hindi ko lang kasi matagalan na makita kang walang malay eh. I'm sorry. Kung pati yung anak natin, napapabayaan ko. Hindi na mauulit, mahal ko. Tumayo siya at hinalikan ito sa noo. Dumaan lang siya para dalawin ito bago dumiretso sa office niya at magtrabaho. Babalik ako mamaya, okay? Wait for me. I love you. Palabas na siya nang kusang bumukas ang pinto at dumungaw si Nurse Venice. Doc, sisilipin ko lang si Fiona. Baka namimiss na ako eh. Sige. Babalik ka na po sa trabaho? Oh, baka mapagalitan na ako niyang kaibigan mo eh. Ay, mabuti po. Reklamo na ng reklamo si Doc Banderas dahil sa kanya raw lahat ang pasyente mo. Tinanguan niya lang ulit ang nurse bago iniwan sa silid ang kasintahan. Patuloy na tumakbo ang mga araw na walang pagbabago sa kalagayan ni Fiona. Hindi man lang ito kakitaan ng pagbabago, pero hindi niya ito susukuan. Frances, nadalaw tayo kay Mommy ngayon ah. Behave ka, okay? Behave po ang Frances namin. Pinupog niya ito ng halik kaya malakas itong humalakhak. I love you, baby. Bago at pagkatapos niya sa trabaho, ay dinadaanan niya si Fiona. Kinakausap at kinakamusta na parang sasagot ito. Mabuti kasi yon sa mga comatose. Nakakarinig daw ang mga ito kahit walang malay. Kumusta? Napaangat siya ng tingin nang may magsalita sa pinto ng office niya sa ospital. Oh, Doc Banderas. Ikaw pala. Si Colt iyon. Ayos naman ako, lumalaban. Tumango ito bago umupo sa upuan na nasa harap ng table niya. Don't worry. Stable ang kalagayan ni Fiona. Wala kang dapat ipag-alala. One of these days, magigising din siya. Saglit silang nag-usap at nagkwentuhan. Kaibigan niya na ito simula sa med school pa lang. Kilala na noon pa ang mga Banderas, kaya nung makilala niya si Colt ay aloof siya dahil mayabang ang dating nito. Pagdating ng hapon, bumalik siya sa kwarto ni Fiona. Naabutan niya roon ang mommy niya. Mom, kanina ka pa? O iho, nandito ka na pala. Kanina pa akong tanghali eh. Mukhang hindi kita naabutan noong dumalaw ka ng break mo. Anito, ipinaghahanda siya ng pagkain na mukhang homemade dahil sa pinakamamahal nitong Tupperware. Ipinagdala na kita ng hapunan dahil alam kong dito ka dediretso. Thanks, me. Si Fran, sino kasama niya sa bahay? Nagkibit balikat ito. Ang daddy mo.
Magbabanding daw silang maglolo dahil babalik din naman sa atin yun sa isang araw. May inaasikaso eh. He nodded and started eating. Kain po. Sige lang anak. Lumapit ito sa tabi ng kama ni Fiona at hinaplos ang noo ng babae. Matutuwa siya dahil mabait ka na ulit. Mom, mukha ba akong basagulero dati? Hindi naman, masyado. Sinimangutan na lang niya ang ina. Tahimik siyang kumain hanggang sa matapos. Ang ina naman niya ay pinupunasan na ng basang towel ang kanyang kasintahan. Alam mo magkakaanak na si Chacha at ang asawa niya? Po. Malakas itong tumawa. Hindi umubra ang paghihigpit niyo sa pinsan niyo ano? Tinakasan kayo at ngayon nga'y magkakaanak na. Ipinagkibit na lang niya yon ng balikat. Ang Kuya Oli mo para... Wait, did you see that? Nilingon niya ito at saka kinunta ng noo. Ano po yun? Gumalaw ang daliri ni Fiona anak. Mabilis pa sa alas 4 siyang nakalapit sa kama. Totoo po. Wait, I need to call a doctor. Wait, I am the doctor. Pero... Taranta na siya. Kung hindi pa siya hinawakan ng ina sa balikat, ay magbubuhol-buhol na naman ang isip niya. Mom, Calm down anak. Pinindot nito ang button for doctor sa itaas na bahagi ng kama. Habang wala pa ang doktor, ay pinapanood nilang mag-ina si Fiona hanggang sa magmulat na ito ng mga mata. Gusto niya itong yakapin ng mahigpit. Pupugin ng halik at sumigaw sa tuwa pero nahawakan na siya ng ilang nurses at pinalabas silang dalawa ng inang si Clementine. Mom, she's awake. My girlfriend is awake. He can't contain the glee in his voice. Halos magtatalo na talaga siya sa sobrang saya. Matapos i-examine ng mga doktor si Fiona, ay muli na silang pinayagang pumasok sa silid nito. Nakaupo na ang babae at nakatingin sa pagpasok nilang dalawa. Hi. Nag-aalang ang bati niya rito at halos umiyak siya sa tuwa nang maaliwada siyang nginitian ng kasintahan. You're awake. Finally awake, love. Namiss kita. Nagising si Fiona na sobrang gaan ng pakiramdam niya, yung tipong para siyang nakalutang. Matapos ang halos isang buwan mula nang magising siya sa pagkakakomatose, ay pinayagan na siyang makalabas. Sa kasalukuyan, ay nag-aasikaso na sila ng kasal. Hindi na raw magpo-propose si Osiris. Tuloy na raw sa kasal. Biniro pa nga niya na nagtitipid ito. Hindi sa nagtitipid, love. Gusto ko lang yung sigurado na. Yung ikakasal na tayo. Hindi ko na kaya maghintay pa ng mabagal. O ng matagal. Mababaliw na ako nun eh. Iyon ang eksaktong sinabi ng lalaki sa kanya. Pinapunta ni Mommy Clementine ang lahat ng kailangang mga tao sa bahay para hindi na niya kailangang magbiyahe. Bawal pa siyang mabinat at mapagod. And after another month, here she is, outside at church waiting for her time to enter and see her soon-to-be husband. Anak, ready ka na? Nilingon niya ang daddy ni Osiris na nakangiti sa kanya. Dad, I'm nervous. Don't be. Hinaplos nito ang braso niya bago yun ikinawit sa sariling braso. Magiging parte ka na ng pamilya, Fiona. And I'm so happy for you and my son. Ang Mommy Clementine naman ang kasama ni Osiris na maghihintay sa kanya sa altar, habang ang Daddy Oliver naman ito ang maghahatid sa kanya. Thank you po. Sa dami ng problemang kanilang kinaharap, mabuti pa rin sa kanila ang tadhana dahil sa pabor nitong ginawa. Ang huwag masayang ang kanilang pinagsamahan simula pa noon hanggang sa kasalukuyan. Kay buti talaga ng Diyos dahil binigyan siya ng isang pangbuhay para maranasan ang kaligayahang matagal niya ng hinangad sa piling ng lalaking pinili niyang makasama habang buhay. And now, I pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. The priest announced. I love you. Wika ni Osiris bago siya halikan. I love you too. Anya naman matapos ang matamis at una nilang halik bilang mag-asawa. And thank you. Sa isang private beach resort ang honeymoon nila. Kung honeymoon nga ayong matatawag dahil kasama nila ang anak na si Frances. Makulit na ito dahil mahigit 2 taon na. Marunong nang magpahabol. Love, huwag masyadong tumakbo ah. Mapapagod ka niyan. Saway ng asawa sa kanya. Fran, mapapagod kayo ng mommy mo anak. We're good love. Nag-e-enjoy nga sa buhanginan ng anak natin look. Malakas siyang natawa nang humiga na ang bata sa buhanginan at iginalawang binti at braso na akala yata ay nasa snow ito. Fran, no! Masakit yan sa balat.
Akmang bubuhatin niya ito nang pigilan siya ni Osiris. Fiona, no! Bawal ka sa mabibigat, love. Ako nang bahala sa makulit na to, ah. Magpahinga ka muna dahil namumutla ka. Sige, I'll just drink some water too. Napagod nga yata ako. Maayos na ang buhay ni Fiona kasama ang kanyang mag-ama at buong buhay niya iyong ipinagpapasalamat sa Panginoon. At tungkol naman sa sarili niyang pamilya, dinalaw niya ang mga ito. Umiyak siya ng umiyak. Iniiyak niya ang lahat-lahat ng sakit para sa pamilyang maaga siyang iniwan. Hindi niya man lang naipagluksa ng maayos dahil bigla siyang nagsha-shutdown sa sakit niya. I love you, mommy! Love you, Mimi! Sabay na hiyaw ng kanyang mag-ama sabay halik sa magkabilang pisngi niya. Nakalapit na pala ang dalawa nang hindi niya namamalayan. Mas mahal ko kayong dalawa. Makalipas ang ilang buwan ay natuloy na ang heart transplant niya. Sa awa ng Diyos ay successful naman iyon. Salamat, Osiris. Paano na lang ako kung wala ka? Ani Fiona sa asawa habang nagpapagaling sa ospital. Ako ang dapat magpasalamat, love. Paano na lang ako kung sumuko ka sa lahat ng pagsubok na to? Hindi ko alam kung kakayanin ko kapag nawala ka. Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi ng asawa. Nalaban ako para sa inyo ng anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Sa dami ng pinagdaanan nilang mag-asawa, pakiramdam niya ay wala na siyang hindi kayang harapin. Malakas ang loob niya dahil siguradong anuman ang mangyari ay hindi siya iiwan ni Dr. Osiris Guanzon. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!